Sa susunod nating laro for this best of 3 series ng ating Golden Rivalry. Nanalo na ang Team Liquid Philippines sa isang mahabang laro. Napakalapit ng score kanina. At ngayon sa game number 2 ay magpapalit sila ng side. It's blue side for the side of Onyx Philippines. At ang bilis ng ating banning phase, pare. Tinanggal nila yung Freya that might be first priority for Onyx Philippines, and we've seen that a couple of times na binibigay nila kay Savero sa gold lane. Now, open pa rin yung mga Josen, Valentina, the priority picks na we used to see sa mga ibang matches ng FPL Philippines. Nandyan pa din yung matchup ng Khalid or Hilda. Well, in fact, nakita pa nga natin kanina, Khalid versus Kalea pa yung nakita natin. At nanalo pa doon yung Khalid ni Daddy JP. Oh, yung Khalid talaga ni Daddy JP kanina. May something extra eh. May pumapato ng flicker ng last second. Oh, nakita natin yung sa gitna, di ba? Akala natin diretso na doon kay Kirk, pero iginilid pa, kinaliwa pa, di ba? Kinanan pa, pero biglang bumali. Pinali pa, pre. Povius ang enlist dito. Alam mo, napansin ko ang open ng Harley. Baka ito ay isa sa mga pag-agawan ng parehas sa jungler natin. And hindi siya ganun ka-worthy of a first pick if you are Onyx Philippines. May mga Josen, may Valentina nga, and probably the Harley will go to the hands of Carl TZ sa kanilang Red 1, Red 2. So that might be the case. Pero for Onyx Philippines, pwede nga nilang sila yung mag-prioritize ng mga Khalid. Yung back siya kasi tinanggal, and every time na open yan, automatic kukunin ng Onyx Philippines kasi yun eh. Oo. And Onyx Philippines as of now, kanina nakita natin na medyo fast-paced yung laro na gusto nilang makuha. And mukhang ang sagot nila dito kay Harley pa rin. We have seen King Kong na nilaro ito ng paulit-ulit, pero ang sagot naman dito ng side ng Team Liquid Philippines ay maagang Uranus pick kasabayang Jushin. Sansan duo already secure. Wait lang, you know what? Ire-retract ko yung statement na yun. Nakita na rin kasi natin si Carl na mag-tank jungle. So, okay. flex pick pa rin to, pare. Wala pa. Maaari pa mapunta sa kanya yung Uranus. And for Onyx, naka-open yung Eve pick sa kanila. Most commonly used by the teams to counter a Joshin pick. Plus Khalid or a Hilda onto the hands of Brusco. They wanted to try and dominate the other lanes kasi yung kung mapupunta sa XP lane yung Uranus, parang dead lane na yan kung tutuusin. Kasi hindi mo gugustuhin na bigyan niya na the very early kasi ikaw din mahihirapan. Oo. Isa yan si Uranus sa mga dakilang tagasayang ng oras. Alam na yan ng mga tao sa RG na kapag kinalaw mo yung Uranus, maraming mawawala. And mukhang sagot dito ng Onyx Philippines ay ganun din. Same to you. Bibigyan ka namin ng Alice. But this time, I would say na in terms of crowd control, lumalamang ang side ng Onyx Philippines ngayon. Nice. Yung pala nga nakikita natin yung buhat pa lang pero Suyu ang kukunin dito ng Team Liquid. Ayokong maniwala na jungle to kasi pwede ring ilagay sa gold lane. May mga panaka tayo nakikita. Even sa international scene, no, may mga nakikita tayo nag-gold lane nito. So, sa ngayon, dyan pala, as is pala yan. Dyan ka lang, Suyu. Oo, dyan ka lang muna. Di pa tayo sigurado. Pero most likely, yun na nga yung hero ni Carl TZ for the jungle. Kailangan niya rin kasing i-match yung damage output and early aggression na pwedeng gawin ng Onyx Philippines with the Harley and the Khalid. There goes that ban for the Eve na hindi nila kinuha because of the Alice priority na kailangan nilang sabayan kasi yung kunat na meron ang isang Uranus on the XP lane for TLPH. Plus, parang ang naging branding na nga sa Alice is Uranus na nagdadash. Uranus na nagbe-blink. Uranus na may stun. Uranus na may stun. Na pwede kumapit sa 5. And so far, no, nakikita natin yung talaga nagiging palitan. And looking at the bans right now, Joshi, nagtatanggal ang Team Liquid Philippines sa mga mid laner. And meanwhile for Onyx, nagtatanggal naman sila ng mga roam options dito ni Dad JP. Probably yung Kimi pa tanggalin ng Team Liquid Philippines. Isa sa mga hero ni Super Friends. Although, wala namang problema yung Onyx Philippines doon kasi naglalabas sa Super Friends ng mga Valir, ng mga Lilia, even Farsa, pwede niyang kunin. Wala pa naman masyadong pang-disturb ng formation. Kaya naman yung 6-0 record ni Savero na lang ang tatanggalin nila. The YSS for the gold lane would be removed by Team Liquid Philippines. Now for Onyx, pwede magtanggal ng hero ni JP, Hylos or Hilda. Because Hylos, maaring mahirapan si King Kong na gawin yung ginagawa ng isang Harley kasi pag namataan siya ng kotong ng Hylos, madali siyang mapaburst down ng Team Liquid. Yun din kasi nakakairita no, when you're looking at Hylos as a pick.
nakakainis yung kapag lamang yung Hylos, ramdam na ramdam mo. At ang hirap din pasukin because of the stun na napakasimple man pakinggan ay napaka-effective naman with the bonus movement speed as well. So nag-aantay tayo ng final ban dito mula sa Onyx Philippines. Potentially, pwede pa silang magtanggal ng another pick for JP and they will be going for the Hilda instead. Tandaan natin, si JP ang may hawak ng Finals MVP Hilda noong last season. At saktong-sakto lang, natatanggalin yan. Pero ito na, Ay! mga pare ko, makakapag-MMR na si Kuya. Remember, 7-0 ang Claude ni Teddy. So talagang kinuha na nila ito. Onyx PH, wala pa silang mid lane dito. Kaya to. Probably a carry for Savero or Moskov. Either of that two. For Super Friends, mataas yung value ng Parsa or even the Kimi. Kailangan nila ng damage output pa na kayang tumulong doon sa isang Harley. Kasi if they want to put that Harley as their main damage dealer, kapag na-zone siya ni Sanford or tinamaan or ma-zone siya ni JP, whatever hero would JP use, ay mahihirapan ang Onyx Philippines. So kailangan ng karampatang dagdag doon sa damage output na yon. Now, Team Liquid Philippines, meron naman silang way. Oy! Wow! Wow! Ayan na. Going for the Lu Yi plus this carry. Interesting ha. Kahapon nakanood din tayo ng Lu Yi. Mukhang may balak Manayko ang Onyx dito against Team Liquid Philippines. Last pick para kay Daddy JP. Ano pa bang natitirang options dito, Joshi? Hylos, if also they could be as wild as a chip or Gatot. Para lang sabayan yung bilis na pwedeng gawin ng Onyx Philippines. Well, the safest would be the Gatot Katsa. And kailangan mo din kasi talaga ng mag-peel. To protect lives. Oy! Pero Hylos pa rin ang pinili. The Hylos Lucian combo gonna be deadly against the front line of Onyx Philippines considering na may Claude pa sila by the late game. Oo. At basang-basa, no? Yan ang nga yung Hylos na inaabangan natin. And that will seal our compositions for game number 2. Team Liquid Philippines and Onyx Philippines ang magtatapat ngayon. At nakita na nga natin kanina na nakalamang na ang side ng Team Liquid Philippines. Close game yung napanood natin ng game number 1, boys. Sa tingin nyo ba ay hahaba at lalapit din ang laro na ito? Alam mo, since linggo naman at saka medyo maaga-aga pa eh. Parang 3 games kaya natin, no? Pwede naman, no? Pwede naman. Pwede naman natin paabutin ng prime time. Oo, no? Oo, yun din yung hinihingi ng marami dito. Ano? Again, punong-puno po tayo dito sa Victoria Sports Tower. Dito sa may GMA Kamuning para sa mga mapapadaan. Bumili na po kayo ng ticket sa mga remaining matches natin dahil malapit na ma-sold out ang ating regular season as we head on to game number 2 of this best of 3 series. Hahaba pa kaya ang serye na to sa pagbawi ng Onyx o tatapusin na ba ng Team Liquid Philippines para maiselya ang kanilang undefeated Leg 1? Sa ngayon nakatutok yung aking mata dito sa mga junglers natin eh. King Kong nakita natin even sa Civil Qualifiers, isa talaga to sa mga spam hero niya eh. Yes. Pero may mga magaganap kagad dun sa may bandang gate. Pino-force nila yung flicker, pero hindi mo nagagamitin ng De Brusco. Pero dahil doon, naramdam natin kagad yung early pressure na naibibigay ng duo mid dito sa TL. Ibang klase talaga yung pressure na binibigay ng isang Zushin kasabay na Hylos. Even the Croc, ito yung literal na rason kung bakit napakalakas pa rin ng Zushin sa ating meta. Uy, teka lang, bawal magdikit-dikit ha. Medyo social distancing po tayo kapag may Luyi. Yun pa yung isang magandang kayang ibigay ng Luyi kasi kapag mag-group up ang Team Liquid Philippines, spam lang ng duality ay kaya niyang mag-dish out ng damage na kaya din niyang mag-destabilize ng formation ng Team Liquid Philippines. And nakita naman natin kanina during that minute 1, lamang talaga yung Hylos and the Jushin over that Khalid and that Luyi kasi wala pang way para makapag-proc ng duality kung hindi mo tatamaan ng dalawang magkaibang ilaw. Tapos wala pang heal yung Khalid when in fact for the Hylos, yung second skill niya enough damage output na yun para makapagpauwi ng kalaban. Oo, tsaka yung revitalize din eh. Kahit maagang pinap, saktong-sakto, lalabas na rin yung pag-going 20 seconds ay may hawak na rin revitalize. At ito na nga ang makabago, actually hindi makabago, makalumang 1v1 sa gold lane, Carry versus Claude. I think nag-aabang na lang ang parehas na kupunan dito na magkaroon ng first objective fight. And now we're looking at the first turtle, Joshi. Sino pa ang may hawak ng kalamangan dito? Onyx has the lead, knowing na nakaposisyon na agad sila and lahat ng entry points and even JP. Yun na, nag-decision kagad sila na i-burst dito si Daddy JP. Tinan mo, sobra-sobra pa nga yung damage na naibigay. Abonado pa si Daddy JP dun sa naganap na yun. Pero si Sanford isasama na rin. Cartesi nag-aabang na ng pagkakataon. Si Kirk ngayon ang magpupuruhan. Pero
Nababalisan ni Cartesi yung plano dito ni Kirk. At ito na yung rundown. Mabibit Boy pa! si Brusco. Nakakuha pa ng isang kill. At magiging dalawa pa para kay Carlito. Aago pa nga sila ng purple buff. At ipopoke pa nila si Super Friends. Ang daming nakuha ng Team Liquid Philippines para sa presyo ng isa. May nakala ko lamang na ang Onyx doon nung napitas nila si JP. The good thing that they did is they tried to pick off JP bago pa man magka-turtle. Napakaganda nun for Onyx Philippines. But for Team Liquid Philippines, na-realize nila, okay, wala ng Deadly Magic. So pwede tayong bumabad. Sanford and Cartesi just know that walang damage output na kaya pumatay sa kanila at the moment. And the mobility from the Suyu, napakahalaga nun on that team fight. Oh my gosh, alam nila level 3 lang eh. Ang masakit doon pre, nagamit pa yung flicker. Medyo double bukol si Brusco doon ha. Oo. Yun yung isa sa mga pwedeng pinakamasamang nangyari sa kanilang early game so far. Flicker Bird for a Khalid, nakaka-level 4 pa lamang. Sayang no, yun yung mga panggulat play kasi. Kaya sa tingin ko yung Onyx right now, is it viable na medyo play safe muna? Teka lang, ayaw nila! Si Sanford ang bibigyan pero buhay pa ba? Hindi! Kasi nandun yung Throne of Ruins para kitilin ang buhay niya. Viable pa naman if you're gonna ask us about that. Kasi if you are Onyx Philippines, malaki din yung value ng diversion mo. You can actually surprise itong Team Liquid Philippines doon sa mga posibilidad na pwede nilang puntahan. Okay, Brusco, alam nila na walang flicker to! Nabilangan men sa may get out! Hindi lang yung flicker, wala ding Raging Sandstorm. rin. TLPH ang target ata nila ngayon. Walang iba kundi si Brusco. Nakita rin ginamit yung Glorious Pathway para talaga ma-secure yun. And this is also what we've been talking about during the Keys to Victory, the high uptime stunts na meron ang Team Liquid. Considering that they have the silos, ang mabilis lang yung cooldown ng Kotong na yun. And paulit-ulit lang na ganun yung ginagawa ng Team Liquid Philippines because they know na 2 minutes yung cooldown ng Flicker. And that's the only way that the Khalid can survive kung wala siyang Raging Sandstorm. At ngayon may mukhang magsisimula na laban para sa Pagong. Diversion play mula sa Onyx Philippines para mag-reposition at rekta kay Sanji ang play. Naku, naiwasan yung Raging Sandstorm pero yung Throne of Ruin ay tumama. Andun yung Glorious Pathway. Si Kirk Naiwan magiging target nila. Pero makakatakas pa ba? Hindi! Cartesi ay naka-mega kill na. Sabay, tama ba nakita ko? Naka-Sky Piercer si Cartesi. Yes, sir. Napakaagang Sky Piercer para kay Cartesi. Wow. Snowball mula sa Suyu. Alam na rin niya nung right from that first turtle na kaya niyang mag-dish out ng much damage without even bababa yung kanyang HP into 50%. And that's what we saw. Kaya naman yung early pickup ng Sky Piercer, hindi niya na tinuloy yung kanyang Hunter Strike. When in fact, ano lang yun, Fury Hammer lang. Rekta na agad ng Sky Piercer. Alam nila na mamadaliin nila itong laban na to. Aray ko po. Tinan mo. Ay, nako po. Pinapasok ba ni Sanford dito? Napiritang mag-quick sand guard itong si Brusco at malaya nang makukuha ng Team Liquid yung Torres sa may bottom mo. All because of that aggression na ginagawa ng Team Liquid Philippines. Space is given to Teddy. Sanford though, Okay, flicker ay nagamit niya. Pinagtulong-tulungan ng 4. Pero maraming ultimate na nakomit doon. Glorious Pathway, kakaltokan dito si Kirk. Ang tanong ay makakatakas ba siya si Cartesi? Oy, Ay nasaan? sasama na rin. And this time ay pipilitin niyang umiwas. Pero ang laki na ng damage ng Piercer, men. XP for XP ang naging palitan nila at ayaw pa ata ng Team Liquid Philippines tigilan Ayaw. ang Onyx na nakawan ng purple buff at wala atang magagawa ang side ng Onyx dito. Bukod na lamang na bigyan si Sanji pero easy Crimson Beacon out lamang ang kanyang call. 3,000 ahead, Team Liquid. judging by the time elapsed, nasa 30 to 40 stacks ang Piercer ni Cartesi. The moment na umabot pa siya ng 80 dito sa game na to at hindi siya mabigyan ng Onyx Philippines, magiging mahirap na to even for Kirk na pumunta doon sa gitna ng laban kasi paulit-ulit lang siyang pwedeng timingan nung stun ng isang Hylos, nung stun ng isang Suyu and yung buhat ni Sanji. Oo. Hindi siya makapag-blood gleam out eh. Oo, tsaka parang mape-pressure ka na rin if you're the Alice at this point na kailangan mo agad umulti. Sanford looking at 4 members. Kita-ata kagad sila. Oy, naiwasan. Yung Raging Sandstorm. Alam niya na 4 na member. Tingnan mo naman, tinutulog-tulugan pa ni Oo. Sanford eh. At matapos mangyari yun ay nakanakaw Hello. pa nga si Carl sa baba. Nakakuha ang Team Liquid sa gitna at nakapwesto pa ata sa Pagong. Sanji getting Ay! knocked out. Si JP lamang ang natamaan ng Throne of Ruin. Oh my gosh, parang hindi worth it yun kasi yung Throne of Ruins ay nagamit na. May malaking ultimate na kulang para dito sa Onyx. JP, tinan mo sinasalo lang lahat ng mga punishment na nanggagaling dito sa Onyx at malaya nila nakuha yung huling Pagong ng larong to. Perfect turtle take para kay Carl TZ at mukhang may play na naman ang Team Liquid Philippines sa taas. Isang tore ang kanilang makukuha. So
so far for the past 2 minutes, Joshi, mukhang Team Liquid ang nanaig sa lahat ng objectives. Literal na nila landslide at bumubulusok ang Team Liquid Philippines. But the good thing for Onyx Philippines is that hindi pa naman namamatay itong si Savero. Continuous pa rin yung farm niya, mabagal man, pero hindi pa rin naman siya napipigilan, hindi pa rin nasa-stop yung pagsiscale ng carry. And this is the remaining win condition for Onyx Philippines. Kailangan na rin tulungan ni Super Prince, ganyan, na bilisan yung pag-ikot neto ni Savero, dalhin siya doon sa mga lugar na kailangan niyang makapag-farm para din mapabilis. Kasi kailangan na siya eh. Kailangan na ng damage output ng carry. Naku, sobrang kailangan na talaga. Ngayon, medyo nakukulangan ng setup dito ang Onyx. Ang sakit tumatama na. Yung mga Evil Queller, napakahapde. At si Teddy, naku, steady na naman sa kanyang pagbabasag. Tumatrabaho na lang si Teddy doon sa may bandang itaas. Makakakuha ng tore ang Onyx Philippines doon sa bottom lane matapos ang wave na inasikaso nila a few minutes ago. Pero sa ngayon, Team Liquid Philippines pa rin ang mahawak na malaking kalamangan ng 5,000 at para bang hindi na nila pinapalabas ang Onyx around those turrets, hindi makapasok sa gubat ang side ng Onyx. Ang hirap pumasok talaga niyan. Alam mo, hindi lang yan ang nahihirapan eh. Even si Savero, pinag-usapan natin kanina, siya ang pressure eh. Pero ngayon, parang siya atang binubuhusan ng pressure dito eh. Buong Onyx Philippines actually ay pinipressure ng Team Liquid Philippines. They have to stop targeting Sanford at this moment. Hindi worthy na buhusan mo ng skill yung Uranus at mabigyan ng malayang farm ang isang Claude or even itong si Carl TZ. Because the moment na yes, mapatay nyo si Sanford, yes, ma-burst down nyo yung Uranus, pero wala na kayong ibibitaw once pumasok na yung Hylos together with the 3 members of Team Liquid Philippines. Now, it's a perfect time for Onyx Philippines to stop fighting at this moment. Kalma lang, kumbaga. Tiis lang. They have to farm. They need time. And speaking of time, oras na rin ito para sa Team Liquid Philippines. Nakunin ang pinakaunang Lord ng larong ito. So far, perfect objectives para sa side ng Team Liquid Philippines. First Lord, 3 Turtles, Carl TZ making it happen para sa Team Liquid Philippines. Men, gusto ko lang sabihin na level 15 na si Carl TZ. 9 minutes and 18 seconds ata dito sa larong ito. Ganun ka-dominating itong pinapamalas ngayon ng Team Liquid. Oo, at hinihintay pa nila yung upcoming Lord. So far for Onyx Philippines, wala pa namang nakukuhang inhibitor turret. This is good news para sa Sonics. Kaya pa nilang dumepensa, kaya pa nilang mag-scale up on this carry pickup. Pero kung lalagyan natin ng oras, pare, ano ba yung oras na inaantay? Ano ba ang Onyx time para sa larong ito? 15 minutes or 17 minutes, ganun pa kalayo kung tutusin. And if Team Liquid Philippines manage to get those outer turrets done, hahaba pa yun. Kailangan pa ng oras. Kailangan pa ng farm kasi even yung mga minion waves, pwedeng pigilan ng Team Liquid Philippines na magbigay at magpadala ng minion waves. Pwede nila i-freeze yung 3 lanes. Oo, and sa ngayon mukhang yun ang kanilang tinatrabaho. Pero mukhang makakadepensa naman sa mid lane ng side ng Onyx Philippines. Savero still very healthy in this game. 0-0 and 0. You would rather have that. Kung low kill score game, at least hindi namamatay yung gold laner nyo. Oo nga, no? Dito masasabi natin, parang kung titingnan mo, no, base dun sa KD, parang wala pang nagagawa itong dalawang gold laner nito. Pero kitang-kita kung ano yung laki ng kalamangan ni Teddy dito, no? Kung malaya siya nakakakuha ng farm, and even yung Trinity ay buo na rin sa kanya. Oh, no? that's 1 item differential. At sa pag-push dito ng Team Liquid Philippines, puputok ang Holy Shields. At here we go. They're going for Savero. Ay, napapasok na rin dito si Sanford. Tumama yung Throne of Ruin, pero asan yung follow-up mula sa Onyx? Cartesi ay monster kill na. At Sanjay! si Sanjay na iniiwas-iwasan yung mga balasa ng baraha. At si Carl ay nakadalawa na rin. 2-man down para sa Onyx. Sky Piercer making it happen para dito kay Carl TZ. Wala man silang nakuha ng inhibitor turret, ay may nakuha silang 2 kill. Hindi pa ata titigilin ng Team Liquid Philippines ang pag-push Ayaw. nila. They want mid lane. Kailangan makakuha sila ng isa. Ayaw talaga tantanan, pre. At dito si Savero at pumiprihit lang. Sinasalo lamang ni Sanford lahat ng damage. Pat na parang hindi nga bumabakat, men. Talagang naka-flex lang dito si Sanford against 4. Ito yung lamang ng Team Liquid Philippines. That 10k gold lead clearly reflects on what's happening sa mapa. Nandun yung damage output ng Onyx Philippines pero kulang pa rin talaga. Naipit na yung Team Liquid dun sa top lane. But then there are no casualties yet. Papasok ulit sila. Glorious Spotter yung nagamit. Pinipilit nila na umiwas si Savero. Ipitata si Kirk. Nagamit yung kanyang... Naku po! Cartesi ay legendary na 8-0 in 1, ladies and gentlemen. At dito na yung flex ng mga machong horse. Sanji ay nagamit din yung Crimson Beacon. 4 ang member lang natitira para sa Onyx. Magiging 3 na lang binibilangan na ng Team Liquid. Talagang aarangkada na ang stampede dito ng TL. May mga flex na rin sila na ginagawa. Pumasok din si Sanford with a flicker. At ready nang umarangkada ang TLPH. On
undefeated sa first leg ng regular season 17. Team Liquid Philippines sweeps Onyx Philippines. That early game lead na hindi na napigilan pa ng Onyx Philippines, yung piercer mula kay Carl TZ, yung scaling ng isang kulot na namadali dahil sa spasyong binibigay, yung kunat ni Sanford na kahit ilang beses siyang patayin, okay lang for Team Liquid Philippines. Sinagasaan nila ang Super Fam. And this was such a great opener para sa ating Sunday for week number 4. A great showing mula sa Team Liquid Philippines and Onyx Philippines. Isang magandang season pa rin ang pinapakita ng Onyx even after losing against Team Liquid Philippines sa laban na ito. Palakpakan pa rin natin ang Onyx Philippines and of course for the Sonics na nag-attend ngayong araw na ito na kumpletong-kumpleto pa rin dito sa Victoria Sports Tower. Panigurado sa susunod na leg ng Season 17 ay mas lalakas pa ang Onyx kasama ang kanilang Sonics. Pero sa ngayon, i-celebrate natin ang victory ng Team Liquid Philippines na up until now ay hindi pa rin nasosolusyonan ng mga MPL teams. And alam mo, inaabangan ako yung hot take na Joshi Takes pala ni Joshi Cakes, no? Na eto na, nagtagumpay na sila dito sa 7-0. Marami na nag-aabang dito. At ito yung isa sa mga kaabang-abang, yung mga heart-stop moments ng magkabilang kupunan, eh, no? Nakikita mo yung reaksyon ng mga supporters ng Sonics and even the Cavalry. And looking at that game, literal na pasagasa lang ng pasagasa ang ginagawa ng Team Liquid onto Onyx Philippines. And hindi lang yun eh. They've been used to how Onyx Philippines have been doing their early games. Sinabayan lang nila. Oo, at bukod sa pagsasabay na ginawa nila, parang may extra pa sila nakukuha almost all the time. Great decision making mula sa Team Liquid Philippines and hinatid na nila ang kanilang mga sarili patungo sa undefeated streak nila. Kaya iatid na namin kayo sa main stage kasama ang ating host para kausapin ang Team Liquid. And with that, the Golden Rivalry ends with a 2-0 sweep in favor of Team Liquid Philippines. And you know, Teddy, I want to ask, how was your first Golden Rivalry match? Ano po, okay lang po kasi medyo nakaka-pressure nung una pero okay naman po kasi experience din. And speaking of pressure, nabanggit na sa Vero na siya ang pressure. Na-pressure ka ba sa match lane-up nyo? Hindi naman po. Mas na-pressure ako kay Carl. Bakit? Curious kami, bakit ka na-pressure Bakit kay kay Carl? Bakit? Carl TC is the pressure. Ayan! So we have a new narrative. Oh. The Vero isn't the pressure, Carl TZ is. Sino ba sa tingin nyo ang talagang pressure? Carl TZ, pinapressure mo ba yan? Hindi po lagi ko lang pong pinagsasabihan sa mga kailangan gawin ganun. Okay, being the senior in the team. Pero ngayon, gusto lang din muna natin kausapin si Sanji. Sanji! Kayo yung team na bukod tangi na hindi mapabagsak in the first half of the regular season. Tingin mo ba ganito na yung magiging takbo ng buong team nyo sa buong regular season? Sa tingin ko, oo naman kasi pero one game at a time pa rin po kami. You believe so na kayang-kaya ng TLPH i-keep yung momentum? At ano sa tingin nyo yung meron kayo na wala sa ibang team kung bakit ganito kayo kalakas? May Singaporean coach kami. Uy! Yung nasa likod. Hello! He credits you for their win streak. So what can you say about that? It's a team effort. Team effort. So humble of you. But now, I want to ask also, Sanford, parang nung nag-Freya ka, meron kang ginagawa na naman na post, ha? You're brave enough doon sa team fight nyo sa Game 1. Pati nga ng post, pag nanalo. Yes! Got it. Talagang yun na yung post. Pero Sanford, we wanna ask, speaking of win streak, next up is again Rora, another rivalry. So may message ka ba sa Rora? And of course, ang ka-matchup mo na si Edwin. Good luck lang and sana bigay niya na sa amin to. Ipapamigay nga ba ang panalong yun, Thea? But now, let's see who our match MVP is. Our match MVP is Carl TZ! Carl TZ! On point yung mga pa-Lord Steal mo.
especially nung Game 1. And talaga namang kapag match nyo, matik, punong-puno yung side nyo. What do you want to say sa lahat ng supporters ng TLPH? Sobrang thank you kasi lagi kayo nakasupport sa amin. And sana supportahan nyo lang kami lagi, gagalingan pa namin. Once again, you may now take a bow and your victory walk. MPL Arena, make some noise once again for Team Liquid Philippines. Grabing simula ng ending ng ating week 4 na Golden Rivalry, and it ended up with a 2-0 sweep, and we'll find out how that happened as we throw it back to our panel. Maraming salamat Odin and Thea at pati na rin sa Team Liquid Philippines. And katulad na lamang nung nakita natin yung mga game MVP and of course our match MVP, Carl TZ. Naging maganda ang performance niya para sa seryeng ito with that finishing blow coming in from Isuyu na napakaaga ng Skypiercer. Na by the way, ay Game 2 MVP din po natin na nanatiling undefeated ang Team Liquid Philippines dahil sa performance ng The GOAT na si Carl TZ. Ito yung advantages kung bakit naka-Skypiercer ang isang Soyu. The moment you have your Skypiercer and the moment na makakuha ka agad ng 2 kills, 3 kills, dire-diretsong nagsasnowball na. And it's almost impossible na mapigilan yun. Lalo-lalo na yung crowd control lang na meron ang Onyx Philippines would be the Throne of Ruins mula kay Kirk and even yung Raging Sandstorm mula dito kay Brusco. Di naman siya mag-worry doon sa duality ng isang Louie dahil hindi naman siya nagpapakita. Enough na yung presence ni Sanford at ni JP doon sa frontline na bigla-bigla kang magugulat nandun pala sa likod manggagaling itong si Carl TZ. It has been the story of this game. We've seen a lot of moments from Onyx Philippines na sinusubukan nilang bigyan yung frontline para magkaroon sila ng access doon sa backline ng Team Liquid Philippines. But unfortunately for them, they wasted a lot of resources just to take down one frontline. May Hynos pa. Oo, at yung nakita nga natin in terms of frontlines ay kinakarni naman ng Team Liquid Philippines ang frontline ng Onyx Philippines with Brusco getting so many kumbaga parang deaths early game dahil siya yung nagiging target paulit-ulit ni Sanji at ni JP. And as we enter this 12-minute mark, literal double-digit na ang gold lead ng Team Liquid Philippines. And again, that is mainly because of our MVP in game number 2 na katulad na lamang ng sinabi ni Joshi ay nakapag-snowball sa maagang Skypiercer. Alam mo na, on the think of it, usong-uso na ngayon sa mga Suyu players natin yung Fury Hammer Recta Skypiercer start. Alam mo, kahapon ko rin napansin yan no? And salamat kay James Punks kasi natutunan Namulat. natin na maganda ang Skypiercer dito. Pero kidding aside, tama ba yung napansin ko? 100% ang kill participation dito ni Carl TZ. Wow! So talagang kasama siya sa lahat ng mga ganap, no? It mainly revolved around him being tumatapos sa someone na tumatapos. I believe that's a 901, yes. May isa siyang hindi nakuwang kill. Naagaw pa sa kanya yun. Isipin mo yun, di ba? May isa pa siyang hindi nakuha. Si JP pa yung nakakuha. At si JP pa, courtesy of yung kanyang babad sa kanyang skill or even yung kotong. But then again, kidding aside, it's always been revolving around Carl TZ at times like this. Kapag may hawak siyang hyper carry, mga Suyo, Hayabusa, even yung friend rin nga niya, masasabi natin na revolving around him yung nangyayari. Kasi it's either siya yung initiator or nag-i-initiate yung Team Liquid Philippines para sa kanya. Oo, yung mga initiation din na nanggagaling talaga sa Team Liquid Philippines. Hindi nga siya yung hard initiation eh. Kadalasan nakikita natin na pumapasok lang talaga sila JP, sila Sanford, tapos